Mapagpalang umaga sa lahat. Amen. Iniwala tayo na kung bakit tayo narito. Amen. Kundi papurihin ang Panginoon. Amen. The Lord, sa Espiritu at katotohanan, sabi ng Biblia, saan man naroon dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang pangalan, naroon ang Panginoon. Amen. How much more na tayo marami, higit sa dalawa o tatlo. Amen. Ngayon ang Panginoon sa umagang ito, at tayo'y habang hinahantay natin ang ating mga kapatiran, mga kapatid, papunta pa lamang dito ay mawit muna tayo ng kay puti-puti ng Panginoon. Amen. Para kapagsimula na po tayo sa mga ito, habang nagantay tayo sa mga kapatid. Let us start. Awitin natin yung kay puti-puti ng Panginoon. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat gumamahal. Ang iyong bawat ay mawawalang hanggan. Ito rin sinasamba kita. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon na may dalang langit at lupa. Kami ay nagsusumama sa umaga nito, Panginoon. Lord, marapatin mo ang aming pagsamba sa umaga nito, Panginoon. Karapat dapat sa iyo, Panginoon. Ano man aming nagawa, Panginoon, sa isang linggo. Naniniwala kami, Panginoon, sapat pa rin ang dumumudo sa krus na Kalbaryo, Panginoon. Salamat po dahil ikaw ang nag-guide sa amin, nag-lead sa amin upang pumarito kami sa iyong basal, Panginoon. Ikaw ang naging inspirasyon namin sa mga Panginoon. Salamat po. Kaya na yung pumabawag isa na maging karapat-dapat sa iyong Panginoon sa mga ganito, Panginoon. Simula sa MC, sa mag-awit, Panginoon, at sa mga maghahandog ng awitin, testimony, Panginoon. Sa pagbibigyan ng mga tayo sa mga Panginoon, bigyan mo sila ng inspirasyon, ng mapagbigay. At ganoon din, Panginoon, sa aming magbabahagi ng salita sa magulang Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa magulang Panginoon. Nawa, ikaw ang humipo sa bawat isa, Panginoon, sa magulang ito. At sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon, magiging itong kalakasan, Panginoon, sa magulang. Salamat po sa namin mauwi ang mataas na papuri. Pasalamat pagsamba sa pangalan si Kristo. Amen. Praise the Lord. Puri ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo. Hindi lang po tayo magpapakatagal. Mawit tayo ng masasayang awitin. Amen. Wait tayo with God. Take my way every day with love. As I walk in the let me go while with a song and smile. In our way every day, we love I like my city.
Hallelujah.
Bless you sa ating mga bata. Amen. Malakit na awitin, gaya ng dagat na hindi napapalag sa kanya. Amen. Gaya ng isang mananampalataya, hindi tayo mapapagod na maglikod sa Panginoon. Amen. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. I'm afraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. Deep inside his armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and look up for his smile. He's deep inside his armor. Deep inside his armor, deep inside his armor, the warrior is a child. Hindi natin yung habang na tinatawagan ng mga ating kapatid sa pagbabahagi ng kanyang sa hindi natin yung I know I am the bride. Amen. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in eyes wide and ready. I have the love that I'm holding with you. You're the one, this everything.
9, verse 22. Amen. Babasahin ko kung mabilis, mga kapatid. Tayo. And almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. Kung wala daw pong pagbububo ng dugo, walang remission of sin. O walang kapatawaran ng kasalanan, walang kahugasan ng kasalanan. So, by the law, purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Amen. Praise God. Dumako po tayo doon sa Romans. Praise God. Romans chapter 6, verse 6. Ito po yung binasa na natin last Sunday. Romans chapter 6, verse 6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Balik po tayo sa verse 3, the same chapter, the same book. Verse 3. Ang sabi po sa verse 3, know you not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Amen. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Verse 5, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Let us pray. O Diyos, na mga pagkatihan sa lahat, napakabuti mo po sa amin. Muli kami tinako mo dito sa bahay, bahan upang talakayin ng iyong salita. Dalangin po namin, O Lord, hallelujah, na muli buksan mo po ang aming kaunawaan, O Lord, sa iyong salita, Panginoon, na ito ay maging silbing liwanag, tanalaw namin habang kami naghihintay ng paglagaw mo, Panginoon. Maraming po salamat, at ikaw ba ang aming tinataas, Lord, sa ating talagin na Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, Amen. Yun eh. Pwede na po kayo po. Last Sunday, mga kapatid, sa ating Sunday school, tinalakay po ng ating pastor about baptism. Amen. Napakahalagang subject sa ating Kristiyano pamumuhay. Amen. Hallelujah. All of the things in this world is lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan po ang ating first encounter. Magtataka tayo, bakit ganon? Ang first encounter natin, bakit lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life? Bakit yan po ang ating first encounter? Samantalang man is created according to the image of God. Supposed to be, ang encounter natin ay si God and His creation. Amen? Bakit ang encounter natin, bakit first encounter natin ay lust of the flesh? Layaw ng laman, nasa ng mata, at ang pagiging mapagmataas, pride of life. Bakit yun ang ating na-encounter? Yan po ang ating tatalakay. Amen. Ito pong ating subject, mga kapatid, ay related pa rin sa baptism na itinuro ni Pastor last Sunday. Alam niyo po ang baptism, subject about baptism. Napakayaman po ng subject na ito. Pwede mong talakayin ang buong isang buwan, isang taon, tungkol lamang sa baptism. Kasi napakarami po nito mga types and shadow doon sa Old Testament. Amen. Bago na ituro ang actual baptism. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang una pong nag-introduce ng actual baptism ay si John the Baptist. Subalit may pagkakaiba po ang kanyang turo ng baptism tungkol po sa baptism na itinuro ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples. Ang baptism po na itinuro ni John the Baptist ay tungkol sa baptism of repentance. Amen. Pinalakay ko ni Pastor last Sunday. Ibig sabihin, pagka nagbabaptize ka, according to John's
baptism, si John the Baptist, ito po ay nagsisisi ng kasalanan. Amen. Pero ito pong itinuro ng ating Panginoong Hesus at isinagawa ng mga apostles ay baptism for the remission of sins. Ang sabi doon sa Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of our Lord Jesus Christ. Yung repentance, hindi na baptism kagaya ng baptism ni John. Ang baptism ay sinasagawa sa pagpapakumbaba sa Panginoon at pagsisisi ng mga kasalanan. Hindi na po baptism. Sabi, repent. Nauro na yung repentance sa Acts 2:38. Repent and be baptized. Para ano? Be baptized in the name of our Lord Jesus Christ for the remission sa kaalisan ng kasalanan. Amen. Binasa po natin yung Romans chapter 6. Ang sabi po dun sa Romans chapter 6, knowing this, pasensya na po sa paulit-ulit na talata. Pero kailangan po na, lalo na po ang mga kabataan, lalo na po yung hindi pa nababaptize, mga kapatid. Amen. Dahil tinuturo ng ating propeta, ito palang baptism, ito palang baptism, mga kapatid, ay darating ang panahon, mawawala na ang saysay. Mawawala ng saysay ang baptism. Darating ang panahon. Amen. Talakayin po natin. Knowing this, that our old man is crucified with Him. Ang ating lumang pagkatao, kasamang napako doon sa cross ng Kalbaryo. Amen. That the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Ibig sabihin, mga kapatid, pagkapako doon ng Panginoong Hesus, ay kasama rin tayong napako. At samantalang ang Panginoong Hesus ay dumadanap ang dugo sa Kalbaryo dahil maraming sugot ng Panginoon eh. May mga tirik na ibinato sa kanyang ulo at dumadalo ang dugo doon. Talagang ibinato ang ulo ng tirik sa kanyang ulo. At ang kanyang mga kamay ay may mga pako. Ang kanyang buong katawan ay may mga latay ng latiko, mga kapatid. At tuloy-tuloy na umaagos. Ang kanyang paa na may pako din. Maging ang kanyang tagiliran ay pinulos ng sibat. Kaya ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay tuloy-tuloy na nabububo doon sa krus ng Kalbaryo. At samantalang nabububo ang dugo ng ating Panginoong Hesus sa Kalbaryo, tayo kasama na nakapako doon. Ang ating lumang pagkatao. Ang sabi dito sa Romans chapter 6, that the body of sin, that sinful nature of us, mga kapatid, might be destroyed. That henceforth we should not serve sin. Alam bagay tayo ay hinuhugasan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen. At sinabi rin doon sa talatang ating binasa, mga kapatid, praise God, dinalaga natin yung verse 3, chapter 6 long, sabi doon, know you not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung kamatayan sa cross ng ating Panginoon at pagkalibing niya at pagkabuhay na maguli, binasa natin dito kanina. Gayon din ang nangyayari sa isang taong nagdesisyon magpabaptize sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Nalilibing ang luma niyang pagkatao by baptism in the name of our Lord Jesus Christ. At pag-ahon niya sa tubig, siya po ay like our Lord Jesus Christ na nag-resurrect, supposed to be tayo din ay magkaroon ng panibagong buhay in Christ. Amen. May mga tanong tayo. Why the blood of Christ? Yun po ang title ng ating Sunday School. Why the blood of the Son of God? Bakit ang dugo ng ating Panginoong Hesus? Bakit hindi na lang dugo ng kung sino man, para hindi na lang yung dugo ng anak ng Diyos? Para hindi na lang ang dugo ng Creator? Amen. Ang sabi po, kasi doon mga kapatid, sa Old Testament, may mga type and shadow itong kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Praise God.
na sila po ay nag-aalay ng inosenteng hayop ayon din sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Nag-aalay sila ng inosenteng hayop para sa ikatatakip ng kanilang ng kasalanan temporarily. Amen. Sila po ay nag-aalay ng ng baka, kambing, tupa, mga inosenteng hayop na anino ng ating Panginoong Hesus. Iniaalay ang dugo sa Panginoong Diyos para kung sila may nagkasala, ito ay matatakpan pansamantala. Pero yun po ay tipo lamang at anino lamang. Amen. Type and shadow lamang. Amen, mga kapatid. Hindi po pwede makapag-alis ng kasalanan ang dugo ng hayop ayon sa Book of Hebrew. Amen. Praise God. Basahin po natin sa Hebrew chapter 10, verses 1 to 4, mga kapatid. Hebrew chapter 10. Andyan po kayo, mga kapatid. Kadalihan ko lang po kasi mabilis ang oras. Hebrew chapter 10, verse 1 to 4. So doon po sa Old Testament, nag-offer po sila ng mga burnt offering, mga hayop, inosenteng hayop, para sa ikatatakip ng kanilang kasalanan sa harap ng Panginoon. Ang sa gayon ay muli nilang maibalik ang kanilang kalagayan sa presensya ng Diyos. Amen. Pero may sinasabi po dito ang Hebrew chapter 10, verse 1 to 4. Ang sabi po dito, For the law, having a shadow of good things to come, shadow, anino, of good things to come, ng mga gandang bagay na darating, and not the very image of the thing, hindi pinakang picture, image, not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually, make the comers live unto perfect. Verse 2. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshipper once purged should have no more conscience of sin. Verse 3. But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. Verse 4. For it is not possible, hindi pwede. It is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sin. So, ibig sabihin, mga kapatid, talaga hindi po pwede. Ang sabi po dun sa verse 1, a shadow of good things to come. Anino lamang, mga kapatid. Amen. So, hindi talaga dapat, mga kapatid. Ngayon ay, ito na nga, ang kalbaryo ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi po doon sa John chapter 1, 29, amen. Basahin din po natin, mga kapatid. John chapter 1, verse 29. Ito po si John the Baptist na nagbabautismo na. Baptism of repentance. Amen. At maraming taong lumadaling sa kanya, mga kapatid. At ang Panginoong Hesus ay naandoon din at magpapautismo. Ang ating pong Panginoong Hesus sa panahon ito, siya po ay 30 years old nang siya po ay mag-bautismo kay John the Baptist. Ang mga Leviticus, mga kapatid, sa Levitical order, mga kapatid, sila po ay nagsisimulang pumasok sa priesthood sa edad na 30 years old, ang mga Levitical priesthood. At dito po, sa edad na ito ng ating Panginoon, siya po ay pumapasok sa kanyang priestly ministry ng ating Panginoon. John chapter 1, 29, ang sabi po dito, the next day, John seeth Jesus coming unto him, and said, Behold the Lamb of God. Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. The Lamb of God, Kordero ng Diyos, o tupa ng Diyos. Amen.
At sa verse 36, jump po tayo doon sa verse 36. Dito po ay merong mga, sa 35, I'm sorry. Dito po, may mga disciples, si John the Baptist, nakakita kay Panginoong Jesus. At ito pong disciples ni John the Baptist, katabi ni John, nakita ang Panginoong Jesus. Ang sabi sa verse 35, again the next day, after John stood and two of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he said, behold the Lamb of God. Katatapos lang ng baptism ng nakaraang araw at ngayon nakita nila si Panginoong Jesus naglalakad at naandun ang disciple ni John the Baptist, na dalawa. Sabi ni John the Baptist, behold, behold the Lamb of God, ang kordero ng Diyos. And the two disciples heard him, sa verse 37, and the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Nadinig nila, nagsasalita si John the Baptist, behold the Lamb of God. Nadinig ng dalawang disciples, at sinundan nila ang ating Panginoon Jesus. Amen. Alam niyo kung sino yon? Yung nakadinig niya? Si Saint Andrew. Amen. At isang disipulo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Diyan na po nagsimula ang ministry ng ating Panginoon Jesus. About 30 years old siya, mga kapatid. Amen. Pero bakit nga gano'n na bakit hindi pwedeng ibang dugo? Amen. Sabi po sa Luke chapter 1, punta po tayo mga kapatid. Luke chapter 1, verse 35. I'm sorry. Luke chapter 1, verse 35. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. And behold, I'm sorry. Amen. Ito po mga kapatid ay nung kausapin ni Gabriel si Mary, na ika-ika, ikaw bagamat ikaw ay isang birhen, maglilihi ka. Sabi ni Gabriel. Sa 34, balikan po natin yung 34. Luke chapter 1, 34. Kinakausap siya dito ni Gabriel, the angel, the archangel. Amen. Ang sabi po kay Mary, sinabihan ako na si Mary, I'm sorry. Dahil ikaw ay maglilihi. Bagamat ikaw ay isang birhen. Sabi ni Mary, then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? Hindi pa ako nakakapila, hindi man ako nahihipupan ng isang lalaki. I know not a man. Verse 35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost, the Holy One, the God, which is the Spirit, the Holy Ghost will come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also, notice mga kapatid, therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Merong ang Holy Ghost, merong inilagay na holy thing. Holy thing. Nandiyan kayo mga kapatid? Holy thing sa sinapupunan ni Mary, siya po ay isang birhen. Ibig sabihin mga kapatid, that holy thing ay hindi galing kay Joseph. Right. That holy thing hindi galing kay Mary. Amen? Right. Ito po ay whole embryo na inilagay ni Lord God.
Buo na po itong embryo ito. Parang inilagay lang doon, parang incubator lang si Mary. Amen. So ito pong, ang sabi dito ay mga kapatid, therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Sino yung Son of God? Our Lord Jesus Christ. So ibig sabihin, pag ito ipinanganak mo, at ito ay nag-exist na sa mundo, amen, siya ay tatawagin Son of God. Amen. At hindi ito pangkaraniwan. Amen. But He manifests in the flesh. Yes, right. So bakit hindi dugo ng kahit sino na lang? O dugo ni brother, o dugo ni sister, babait naman si brother, babait naman si sister. O kaya dugo ng hayop, pinusinda na ng hayop, wala namang kasala, bakit hindi pwede yung dugo mo? Why? Hindi po pwede. Kasi tayo po, kung magkasala ang ating unang mga magulang, na-contaminate po ang human race, which is our blood. Contaminated po ang ating blood ng serpent, which is a beast, hayop. So ito pong ating Panginoong Jesus, extraordinary po ang kanyang existence. Siya po ay may dugo ng ano? Dugo ng Diyos. Blood of God. Because siya po ay Son of God. Di po ba't ang mga ipinapanganak, kalimitan po dyan? At kalimitan, hindi lang kalimitan, talagang ang dugong nananalaytay dyan sa mga ipinanganak ay dugo ng Ama. Amen? So ito pong Son of God, ang kanyang dugo ay dugo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Meron po kasi nangyari doon. Amen. Ganyan po ng mga sarili siguro. May nangyari po sa garden. Ang akala ng iba ay nakakain lang ng prutas si Eva. Ang akala ng iba ay nakakain lang ng mansana si Eva. Pero kung nakakain lang ng mansana si Eva, eh bakit may resultang kain? Right. Pag kumain ka ba ng ubas o ng mansanas, magbubuntis ka at mga anak ka ng isang kain? No, sir. No, sir. May nandaya sa kanya mga kapatid. Amen. Praise God. Sa Genesis, puntahan po natin, madali na mga kapatid. Amen. Ang dadali-dali po. Oras na pakikita mga kapatid. Genesis chapter 3, verses 1. Simulan po natin sa 1. Kailangan ko kasing talakay. Kailangan basahin. Amen. Dahil ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita. Amen. Genesis chapter 3. May nangyaring severe things about sin. Amen. Ang sabi dito sa chapter 3 verse 1, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Ito po mga talatang ito, hindi lang isang beses natin binasa. Amen. Pero nananatiling mayaman, amen, sa salita ng Diyos. Amen. And he said unto the woman, ito pong serpent, mga kapatid, nakakapagsalita. At siya po ay hindi po siya reptile na sa pagkaakala natin ngayon na isang ahas at nagsasalita. Hindi po, siya po ay nabanggit din sa scripture, siya ay upright. Nakatayo siya at nagsasalita. Amen. At siya po ay nabibilang sa kaharian ng mga hayop. Isa po siyang hayop.
Pero meron siyang kakayahang makalapit kay Eva. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, had God said, You shall not eat of every tree of the garden? Sabi ba ika ng Panginoon Diyos na hindi ka pwedeng kumain ng lahat ng pagkain sa Garden of Eden, sa paraiso? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. Verse 3, But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, You shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. So verse 4, And the serpent said unto the woman, You shall not surely die. For God doeth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you be as gods. Amen. So ang dyan na po ang pangbobola ng Diyos. Hindi kayo kang mamatay. Magiging parang Diyos ka, magiging matalino ka. Malalaman mo ang mabuti at masama na parang Diyos ka. Nakita po ito ng babae na parang ang ganda naman. Amen. Sabi niya, and when the woman saw, verse 6, that the tree was good for food, maganda ikang kanin. Panay paniwala. And that it was pleasant to the eyes, magandang tingnan. And a tree to be desired to make one wise. Bakit ikang matalino ang isang tao? She took of the fruit, kumuha siya, kumintas siya ng prutas. Pero babantayan niyo po hindi talagang prutas. Dahil naging resulta nga isigan niya. She took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Pagkatapos ng kumain si Eva, binigyan din ang kanyang asawa, si Adam, at kumain din. Pareho po sila kumain. Amen. So, ano po ang nakita natin sa eksena niyo mga kapatid? Pinagsamantalahan ng diablo ang kainosentihan ni Eva. Inosente si Eva, hindi niya alam na ganito pala ang consequences. Ano nangyari? Nang kinain ni Eva, kinain ni Adam. Amen? Hallelujah. And the eyes of them were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made aprons. Amen. Nalaman nila na siya, wala palang damit. Nakalabas ang kanilang mga personal parts. Nagkaroon na sila ng malisya. Samantalang dati, hindi pa sila nadadaya ganun lang sila, wala silang isip ng malisya. At nabubuhay silang may kapanalan. Ang presensya ng Panginoon Diyos, immediate na andyan sa kanila. Every afternoon, meron siyang fellowship sa Panginoon to the very presence of the Lord God. Walang namamagitang kasalanan. Right. Nang mangyari yun mga kapatid, nalaman nila na nakalabas pala ang kanilang mga personal parts. Tapos sila, gumawa sila ng mga dahon pangtakip. Ang sabi nga dito ay mga aprons of leaves, fig leaves. Amen. Dati-dati gusto nilang madidinig ang boses ng Diyos, pero dito, nararamdaman pa lang na andyan ang presensya ng Diyos, takot na sila. Why? May nangyaring severe things happen. Seriously. Amen. Binuksan ng diablo ang kanilang interest sa mga worldly lust. Worldly pleasure. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, kataasan ng pag-iisip. Amen. Ayaw nang makinig ng guidance. Meron siyang sariling gobyerno, sabi nga. Amen. Praise God. So may nangyari. At sila po ay merong tinanggap na parusa sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah.
Sila po ay hindi magkauri. Si Eva at saka ang serpente. Sila po ay hindi magkauri. Si Eva at si Adan ay son and daughter of God. Ang serpente po ay isang hayop. At dinaya niya si Eva at si Eva ay nadaya. Amen. At siya ay naniwala kay serpente. Na si serpente, mga kapatid, ay hayop na nalulukuban ng Diablo. Amen. Right. Amen. Praise God. Hallelujah. So Genesis chapter 1, praise God, verse 21, hallelujah. Tulungan po niyo ako na may shoot ko ito. Amen. Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa verse 21, Genesis chapter 1, amen. And God created great whales and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind. Notice it. Amen? Pinagpala ng Panginoon ang kanyang creation doon sa dagat. And every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, notice, after their time. And every and every wingfowl after his kind. Sa kauri nilang ibon, sa kauri nilang balyena. Amen. And God saw that it was good. Maganda pala ika na meron silang partner. Amen. Whale to whale, bird to bird. Amen. Sa verse 24, ang sabi po dito, and God said, let the earth bring forth the living creature after his kind. Living creature after his kind. Cattle and creeping things and beasts of the earth after his kind. And it was so. Amen. Merong mga kanya-kanyang partner ng hayop. Amen. Baka. Babaeng baka. Camel, babaeng camel, kapartner. Amen. Verse 25, and God made the beast of the earth, mga hayop sa kalupaan, after his kind. Kani-kanilang uri. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi confusion ang ginawa ng Panginoon doon sa Garden of Eden. Mga hayop, mga ibong lumilipad, mga isda doon sa ilalim ng dagat, meron silang kani-kaniyang uri. Amen. After their kind. At natutuwa ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon Diyos, and God saw that it was good. Perfect ang creation ng Panginoon. Right. Amen. Subalit, nung dumating na ang panahon, na si Eva at si Adan ay naandoon sa Garden of Eden, inilagay sila ng Panginoon, sila po ay one of their kind din, mga kapatid. Sila po ay magkauri. Sila po ay son and daughter of God, si Adam and Eve. Wala po silang contaminated blood. Meron po silang blood of God. Son of God. Pag son of God, si Adam, son of God. Sundan niya ang kanyang chronology at pagdating dun sa kay Adam. And Adam, which is a son of God. So, meron siyang dugo ng Diyos. Pero ano nangyari kay Eva? Si Eva, meron din siyang dugo ng Diyos dahil siya po ay galing sa tadyang ni Adan. Amen. Amen. At siya ay naging babae na kapatid ni Eva. Ni Adan. Amen. Subalit dahil po sa sila ay inosente, hindi nila alam ano ang kasalanan. Sila ay malinis. Sila po ay walang bayad ng malisya. Kahit wala silang mga damit. Sila po ay natatapang ng Holy Ghost o Holy Veil. Holy Veil. Subalit sa ginawang pandaraya ng Diablo, ito pong Holy Veil, ito pong
nakatakip na kabanalan sa dalawa, kahit hubad sila, hindi nila alam yun, wala silang malisya. Pilit po itong hinubad ng Diablo. At pinalitan ang sabi nga ni Brother Branham sa kanyang pagtuturo, pinalitan po ng lust veil. Yung belo ng pagnanasa sa laman, yun po ang ipinalit ng Diablo. Kaya tayo ngayon, sabi nga po sa Book of Hebrew, all in the world is the lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kaya po kinakailangan ng manunubos. Amen. Kinakailangan po ng malinis na dugo na ihandog sa Kalbaryo para mahugasan tayo ng dugo ng Diyos. Paano yun mo ang may gasagawa? Paano mo yung gagawin samantalang nasa na ang dugo ng Diyos? Amen. Nasa na ang Diyos ng dugo? By baptism. Right. By baptism. Di ba ang ating lumang pagkatao nasa habang napako doon sa Kalbaryo? Sabi doon sa Romans chapter 6 verse 6. At kung kasama ang luma nating pagkatao doon sa cross ng Kalbaryo habang dumadaan ang dugo ng ating Panginoon Jesus, tayo din ay nababasa at nabububuan tayo ng dugo ng ating Panginoon Jesus. At sa kalagayan yan, tayo ay nahuhugasan ng kanyang dugo. At yun po ang tunay na kaganapan ng paghahandog ng dugo. Naging type and shadow yun sa Old Testament. Maging doon nga sa, nung sila ay magkasala, di ba sila ay nagtakip ng leaves of Aprон? Pero nung dumating ang Panginoon po ay nagpatay ng inosenteng hayop. Right. Amen? At itinakip sa mag-asawa at sila ay humayo na at sila ay pinalaya sa Garden of Eden. At habang sila ay naglalakad, merong sequence na pinakita si Brother Branham. Hindi kita lang babasahin. Mahaba. Na habang naglalakad daw ang dalawa palabas ng Garden of Eden, nakadamit sila ng balat ng hayop na tumutulo pa sa dugo. Sariwa pa yung balat ng hayop, binalabanan ng Panginoon sa kanila. Which is the type of Calvary. And which is the type also of our baptism today. Right. Habang naandun papalayo ng paradise, dahil sa awa ng Panginoon, hindi niya maatin talaga. Biglang bumuhos at bumaba ang pagmamahal ng Diyos sa human race. I will put enmity between thy seed and the serpent seed, promising a Savior. Amen. Doon pa lang mga kapatid, meron ng type and shadow ang baptism. Amen. Amen. Hallelujah. At habang naglalakad daw ang dalawa, hawak-hawak ni Adan si Eva sa tagiliran, at si Eva naman ay nakahawak din sa kay Adan ayon sa illustration ni Brother Branham, at umiiyak si Eva. At na-realize niya ang consequence na kanyang nagawa. Di ba sabi ng Panginoon kay Adan? Dahil sa nakalig ka sa asawa mo, the curse is the ground. Kakain ka at pagpapagalan mo ang kakainin mo, pagpapagisan mo. At diyan ka lang din na magbabalik. Sa alabo ka nang galing, babalik ka sa alabo. At nadinig ni Eva, mga kapatid, at umiiyak, makaluluw si Eva, at sa awa ng Panginoon, I will put enmity between thy seed and the serpent seed. Paghihiwalay ko. Hindi kayo mag-mix.
Ang tao ay tao, ang anak ng Diyos, anak ng Diyos. Right. Amen. My bride is my bride. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. So, isa po yun sa type of baptism. Maging dun sa Old Testament, which is the the law of Moses, na nag-aalay sila ng mga hayop doon, which is a type of baptism also. Amen. Na kung saan nakikita natin doon, umiiyak ang mga kambing, umiiyak ang mga pinapatay na hayop na type of repentance. Di ba't ang kambing, pag umiiyak ka lang, parang kinakatay na, lumuluha ang kambing. Which is a type of repentance. And the blood, every year, ito po ay dinadala ng high priest doon sa holiest of holy para iusig doon na offering for their sins, which is type of Christ also. Type of Calvary, which is sa atin ng application, which is baptism. Napakahalaga ng baptism. Mapot lang pa ako sa isa o dalawang po siguro. Yun lang, tatapos po. Sige. Sa The Believer's Position in Christ, 1955, paragraph 24. Bear with me, mga kapatid. Positionally. Diyan pa po kayo, mga kapatid. Amen. Paragraph 24 to 27. Basahin ko po, mga kapatid. 1955, 11, 16a, the believer's position in Christ. Doon sa mga huling lines po ng paragraph 24. Babasahin ko po, mga kapatid. Then when Christ came on the earth, when he was baptized in Jordan, as the washing of the lamb, as the brazen laver, para pala siyang hinuhugasang kordero doon nung ibaptize siya ni John the Baptist. Ang sabi po dito, when he was baptized in Jordan, as the washing of the lamb, at the brazen laver, notice, then John bare record, seeing the Spirit of God like a dove coming from above, and it settled on him, and went into him, God coming to his temple. Bumaba sa ating Panginoon ang the Spirit of God like as a dove. Amen. 25, andyan po tayo. Amen. Amen. Sa 20. God was in Christ to reconcile. Amen. God was in Christ reconciling the world to Himself. That was His temple. That the body for sin. That body of our Lord Jesus Christ is for our sin. Amen. Amen. Our sin was torn apart. Pinaghiwa-hiwalay doon sa Kalbaryo. Was torn apart. Each flesh ripped in two. Halos nabaak ang katawan ng ating Panginoon doon sa Kalbaryo. The blood vessel was broken. And there now, as the Spirit come from His body, then all believers, hope you see it, sabi ni Brother Branham, look, all believers that comes through the blood into the body of Jesus Christ, worship God through the shed blood of Jesus Christ. In line, they are positionally placed in Christ. You see it? Because of the blood of our Lord Jesus Christ, by baptism, tayo ay inilalagay ng ating Panginoon positionally. Kasi hindi tayo makakamuhay sa Diyos
Hindi natin siya mapaglilingkuran kung hindi tayo mailagay sa tamang posisyon o tamang kalagayan sa panimula ng ating pamumuhay sa Diyos. Amen. So, baptism, basahin ko po. In line, they are positionally placed in Christ. You see it? Yan kayo mga kapatid. I'm sorry for the time. How do we get in? Paano tayo makakapasok sa loob? How do we get in? Wish we had time for it. About 6 more minutes, sabi ni Brother Abraham. Look, how do we get into Christ? By one Spirit, not even one fellowship. No, not. The first thing comes first. By one church? No. By one letter? No. By one creed? No. But by one Spirit, we are all baptized into one body. Not by water, not by power, not by might, but by my Spirit, saith the Lord. One Spirit we're baptized. One Spirit we were baptized. What? By the Spirit. Where does the Spirit say? Where is life? In the blood, coming from the blood of Christ. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. First, becoming a believer. Una-una, nagiging mananampalataya tayo. How? By listening the Word of God. Amen. O kaya yung ating mga anak, by listening to our sharing ng mga magulang sa kanila. Nagiging believer sila. First, becoming a believer. Outside of Christ, without God, without hope in the world, condemned to die. Then God, by grace, elect us. Inihalal tayo ng ating Panginoon dahil sa Kanyang pagpapala. Calls us to Christ. Tinawag tayo kay Kristo. We hear Him inside the blood cell calling us life. You get it? And we come then, confess our sin. Amen. Dahil naunawaan natin ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. Pay attention. Pagpapala ng Diyos. Pay attention. Amen. Hallelujah. So nadinig natin ang tawag ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham. We hear Him inside the blood cell. The blood cell. Ang dugo ng Diyos na gustong manalaytay sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. We hear Him inside the blood cell calling us life. You get it? And we come, then, lumalapit tayo sa Panginoon, confess our sins. Amen. Nandiyan kayo mga kapatid? Confess our sins and are baptized for the remission of sins. Kaya po tayo binabaptize, mga kapatid. Positionally, nilalagay tayo ng Panginoon sa tamang kalagayan para tuluyang makapagtrabaho ang Panginoon sa ating lahat. Otherwise, kung hindi tayo mailagay sa tamang position by baptism, by repentance and baptism, kailanman hindi natin mapaglilingkuran ang ating Panginoon. Only by the blood of Christ. Di ba maraming nagturo dyan ng kung anong baptism? Sprinkling, 3 beses ilubog. Amen. Hallelujah. Nakakita akong bininyagang isang bata, 3 beses yun nilubog. At ang bilis pati. Isang batang mali. Ako, hindi siya pamalian ng ligin batang. Amen. Hindi nila alam. Right. Praise God. Hallelujah. At doon sa bandang dito, Pastor, siguro mga tatlong paragraph. That's what we need. Positionally, come first to Christ through the blood. Amen. Come first to Christ through the blood by baptism. The shed blood. Then, positionally, we're seated in Christ. Amen. Seated in heavenly places with Christ. Kasama na tayo nakaupo doon sa heavenly places, kasama tayo ni Kristo. Kapag tayo na ilagay positionally sa tamang kalagayan by baptism, true baptism, right baptism. Kaya, kailangan natin magdesisyon. Pero merong
panganib ang tungkol sa baptism. Isang bagay. Sa the bridge between the seven church ages and the seven seals. 1963, Seal 317E, paragraph 201. Amen. No blood, Pastor. Tonight po yung no blood. No blood. No blood. Amen. 1963, paragraph 201 hanggang 200. Kasi po, yun po ay representation. Ang baptism kasi ay our presentation. Our decision na naniwala tayo sa salita ng Diyos. Una-una, ang ginawa ng Panginoon ay binigyan tayo ng daan na mabinig ng kanyang salita. Sa Kanya yon, bigay ng daan yon ng ating Panginoon. Amen. And then yung ikalawang step ay sa atin ang desisyon. Nung nadinig natin, dapat isagawa natin. Sa atin ang desisyon. Amen. Paragraph 201 sa the bridge between the seven church ages and the seven seals, 1963. The Lamb advancing from glory for intercession. All right, to make claims now to His redemption. Amen. Kiniklaim na po ng ating Panginoon ang lahat ng kanyang tinubos. Hindi po lahat ng tao tinubos niya. Amen. Kiniklaim na niya. Amen. Nag-i-intercede siya doon sa throne of God. Na siya ay nasa harap ng trono ng Diyos. Buksan niya sa, kung magkaroon kayo ng pagkakataon sa Revelation chapter 5, na naandun yung kordero ng Diyos, si Lord Jesus, as the Lamb of God, na parang kordero ng Diyos, naandun na parang siyang pinatay. Ano bang tawag doon? Maraming sugod ang Panginoon at buhay na buhay ang kanya, fresh na fresh ang kanyang dugo na naandun siya doon sa harapan ng trono ng Diyos. Amen. Interceding for our sin. Ay ika, Panginoon, ako na po ang tumubos ng kanilang kasalanan. Noong mga tinubos ko, mga tupa ko, sa halip na silang parusahan, Panginoon, ako na sa cross ng Kalbaryo. Amen. But the Lamb advancing from glory for intercession, all right to make claims now for His redemption. Remember, He had been on His mediatorial work back here. But remember, these seals are ready to open and the Lamb come from the sanctuary of God, advance forward. Nag-a-advance na po ang panahon, mga kapatid. Ang kanyang mediatory role ay matatapos na. Ang kanyang interceding for us sa nobya ng Panginoon ay matatapos na. Amen. 202, wait till we get over there. That 1 hour to that 1/2 hour that is silent. Pero po doon sa book of Revelation na half hour silent. Amen. Na tahimik sa langit, tahimik sa lahat. Pati yung mga pag-aawitan ng mga anghel doon, kalahating oras na tahimik. Sarado ang chismisa. Alam nyo kasi pagka maraming mga kwento-kwento na, yung hindi dapat malaman ng iba, nalalaman, kaya ang diablo, ginagaya. Ginagaya yung mga ginagawa ng mga totoong Kristiyano. Like speaking in tongues. Maraming nadaya po. Okay po yun nung panahon ng Ephesian Church Age hanggang sa Philadelphia Church Age. Okay po yun. Pero pagdating po ng Laodicean Church Age, may pagbabago po ang Panginoon. Kalahating oras na tahimik sa kalangitan sa lahat ng lugar. At may sinabi ng Panginoon sa kalahating oras na yun.
Sa bride. Amen. Sa seventh messenger, may sinabi doon. Sa seventh messenger. 202 paragraph. Wait till we get over there. That 1 hour, take that 1.5 hour. That is silent. The sanctuary is smoking. There is no more intercession. Tapos na ang intercession, sabi dito. There is no more intercession. The sacrifice has left. Sino po yung sacrifice? Ang Panginoon Hesus, umalis na doon sa harapan ng trono na inialay na ang kanyang sarili para sa katubusan ng lahat. Wala na ang intercession. The sacrifice has left. It's a judgment seat na. Nawala na yung mercy seat. There is no blood on it no more. Wala na yung dugo ng Panginoon. Naalala ko yung pangalan sa natin kapatid. Amen. Tuyo na ikan dugo. Amen. Praise God. So, ibig sabihin, sa panahon ito mga kapatid, pag nawala na yung pag-intercession ng Panginoon, kahit ikaw magbabaptize sa mga oras na yan, hindi ka na makakatanggap ng awa. Amen. Kasi umalis na siya doon sa intercessory situation ng Panginoon. Judgment na ang nag-i-intercede. Maaaring doon ka na nakita sa white throne judgment. Amen? Hindi ka na makasama doon sa pag-agaw, sa rapture of the church. Maaaring doon ka na bumagsak sa white throne judgment, sa paghuhuhong, sa panahon. Kaya, hindi ka na makasama doon. Kasi, mahirap pag doon ka sasabay sa white throne judgment. Baka i-deny mo ang faith mo pagdating ng tribulation, great tribulation. Kasi, tututukan ka sa mga ng mga i-deny mo ang Panginoon. So, ikaw na nakakaunawa sa baptism at hindi ka pa nakabaptize, dito. Diyan pa lang makakapagsimula ang Panginoon na kumilos sa iyo. Amen. Amen. At pero ang tinuro din ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At kapag tayo nabaptize na mga kapatid, tuloy-tuloy nang nakakakilos ang ating Panginoon to cleanse us, to perfect us, to teach us that we may live holy. At handa tayo sa pag-agaw. God bless you. Amen. Pasensya na po sa oras. Pasensya na po sa oras. Amen. Pinagpalagan tayo ng Panginoon sa ating napakaganda ng mensahe na tayo masyado. Tayo tumayo at habang tinatawag ko siya ay awitin natin yung sabi pasok na. Hallelujah. Purihin ng Diyos ang laging mga kapatid at tayo ay malayo mga kampo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. So, sino pinagpala ng Diyos sa Sunday school natin sa bagay ito? Amen? So, napakaganda po ng parang follow-up ng Sunday. Amen? So, ako ay natutuwa, nagagala sapagkat kumbaga nabigyan ng justisya yung baptism. Amen? Ni Jesus. So, ngayon mga kapatid, yung yung Sunday school ni Brother Celso ay napakaganda. Sana naintindihan ng lahat. Kung nakapag-attend tayo nung nakaraan,
at may dudugtong natin ay magkasiris sila. Amen? Hallelujah. Now, yung baptism, amen, sabi doon ni Brother Branham, ito ay positionally. Doon kayo start na ipoposisyon ng Diyos sa kanyang bahagi. Amen? Doon magsisimula. Kaya nga, ang unang preaching sa Biblia ay baptism. Can you say amen? Ang unang preaching sa Biblia, si John the Baptist, about baptism, pagsisisi. Amen? At nang ibuhos yung banal na Espiritu, mga kapatid, ang unang preaching ay baptism. Can you say amen? So napakahalaga ng baptism, amen? Sapagkat ito yung initial silyo, amen? Alam niyo ba yung silyo? Ito yung unang silyo na pagtanggap natin sa Panginoon kung tinanggap natin ang baptism in the name of the Lord Jesus Christ, amen? Nandoon ang pangako ng Diyos, amen? Nandoon nakalagay ang pangako, amen? Doon sa title, para maintindihan ako, amen? Gusto nga pa i-welcome si sister. Ani, sister, welcome sa gawain. Alam ko na medyo blur pa, amen? Pero ako naniniwala na sa biyaya ng Diyos ay siya yung maghahayag, amen? So, kaya maganda, tuloy tayo sa school, amen? So, alam natin na yung kinaugalian natin, pabigyan natin ng highlights, medyo mahabaw pa rin ang oras. Sa yung kinaugawian natin, ay ang bautismo sa atin ay nilulubog sa tubig, amen? At bata pa tayo ay nilulubog sa tubig. Can you say amen? Ngunit alam natin na ito ay kinurik ng Biblia. Ito ay kinurik ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salitang repent and be baptized, ito ay naka-address doon sa marunong ng magsisi, amen? Kaya nga, repent. Paano magsisisi ang batang musmos? Amen? Tingnan niyo mga kapatid. Nung narinig ko ang baptism na ito doon sa Manila, dito ako na-convert. Amen? Sapagkat winate ko, tinimbang ko. Ang sabi kasi sa Biblia, repent and be baptized. Samantala, nung bata pa tayo, hindi tayo nakapag-repent, pero how come na tayo ay binautismuhan? You say, amen? Kung ako lang ang makakapamili ng pangalan, brothers and sisters, ayoko ng pangalan ko, Antonio. Ang problema nga lamang, nung binautismuhan ako, wala akong kamalay-malay, amen? Ito ay salungat sa Biblia, sapagkat ang sinasabi sa Biblia, repent and be baptized, mayroon na tayong sariling pagkaunawa at marunong na tayo magsisi, amen? Kaya kung papapilin sana ako noon, brothers and sisters, nalagyan ko ng Mark Anthony. Amen? Kung ako ang masusunod. Ang problema, binautismuhan tayo sa tradisyonal na bautismo na wala tayong kalaban-laban. Can you say amen? Wala tayong kalaban-laban, brothers and sisters. Para tayong puppies, para tayong ano yung puppies? Maliit na dugi, maliit na aso. Kahit malamig, kahit nag-yelo ang panahon, papaliguan mo siya. Kasi wala siyang kalaban-laban. So, ganoon din tayo mga kapatid, nung panahon na yon na hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, iyon ang dinaanan nating bautismo. Kaya nga sabi ng Biblia, yung una nating asawa, yung sa mundong ito, amen? Kaya kailangan natin i-divorce. At nang dumating ang pangangaral, amen? Dumating ang, hallelujah, thank you Jesus, dumating yung 1963, yung ministry ng Brother Branham, yung new ministry, amen? Saka natin na-reveal yung mga bagay na ito, amen? So, mayroon ako inihanda dyan. Tatalakay tayo ng Christianship, tatalakay tayo ng 7 church ages, tatalakay tayo ng millennium, tatakbo tayo mahaba mga kapatid ng series na ito. Amen? Kaya, sabi ko ngayon, ako ay nag-desisyon na ayaw ko mabitin kayo, amen? At medyo kakapusin tayo ng oras at 11:30 na. Baka introduction pa lang, amen, ay hindi na natin matatapos, amen? Pero yung Sunday school ngayon ay napakaganda. Para sa akin, napakaganda. Sa biyaya ng Diyos, amen? Inugot ni Brother Silso, parang kinomprehend niya, amen? Yung Sunday school ngayon, binigyan niya, comprehensive niya, amen? Nabigyan niya ng justice yung salita ng Diyos. Pero parang ipag-nawa, amen? At sabi nga doon, nakikita ko sa ng prophet, ito yung position. Dito tayo, yung position ng Diyos. Amen?
Ano nga ba yung positioning? Amen? Hallelujah. Sa isang pamilya, gusto nyo bang kasama si Kristo maghari? Amen. Kung gusto natin maghari kasama si Kristo, kailangan natin isilang tayo sa pamilya ng Diyos. Amen? Amen. Tama ako? Amen. Kung gusto mo na maging pamilya, maging kalahing, maging kapilido mo ang presidente ng Pilipinas, Duterte, kailangan mo isilang ka sa pamilya ng Duterte. Amen? Amen. Kung gusto mo makabilang sa anak na lalaki at babae ng Diyos, kailangan natin isilang tayo sa pamilya ng Diyos. Amen? Kaya yung Acts 2:38 baptism, ito yung initial. Amen? Ito yung initial na commitment ng Diyos kung paano siya kikilos sa ating mga buhay. Amen? Dito magsisimula. Sapagkat pag tinanggap mo ang baptism in the name of the Lord Jesus Christ, mayroon siyang commitment para sa atin. Tama ba ako? Amen. Sapagkat tinanggap mo, amen, yung Godhead revelation, tinanggap mo yung Amen. kapahayagan na ang Diyos ay isa lang, amen? Amen. Sapagkat yung Ama ay hindi pangalan, amen? Pwede ka ba mag-ikas ng cheque, Brother Celso, na ipangalan ko lang Father Salamida? No, sir. No, sir. Pwede mo ba i-ikas yung cheque Christopher Salamida? No, sir. So, lahat ng iyon ay titulo, amen? Yung sinasabi, yung ating kinaugalian, baptismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, ito ay titulo, amen? Titulo. Ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu ay walang iba, sabi ni Apostol Peter, Jesus Christ, amen? He is yesterday, today, and forever, amen? Ang Diyos ay hindi dalawang persona, hindi tatlong persona, kundi isang Diyos lamang, amen? Na nagpakita ng kanyang kaluwalhatian o napakita sa bawat dispensasyon, amen? Sa bawat dispensasyon, mayroon siyang ginampanan, amen? Nung nilalang niya ang mundong ito, ginampanan niya ang pagiging ama, amen? Can you say amen? Amen. At nung makita niya na nagkasala si Eva at si Adan, ang ating mga magulang, amen, na-express ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. Na-express nung magkasala si Eva at si Adan, na-express yung Redeemer, amen? Na-express yung pagiging Savior niya, amen? Kaya kailangan niya pumunta sa lupa upang tubusin ang sanlibutan, amen? Tubusin yung kanyang mga itinakda, amen? Nung pagiging ama niya, kailangan niya bumaba sa lupa, yun ang expression niya, anak, amen? Hello, pagiging ama, expression niya sa anak upang maging tagatubos, Redeemer, amen? At nung matapos siya i-redeem, amen? Ang mundong ito, ang kanyang tinalaga, ang kanyang nobya, siya ay umakyat sa langit at nung buwaba siya sa Acts 2, siya yung Holy Ghost, amen? Siya yung Comforter, amen? Ngunit hindi nangangahulugan yung Ama, Anak at Espiritu ay magkakaibang persona, kundi ito ay tumatalakay lamang sa isang Diyos, amen? So, kailangan natin ang kapahayagan upang mahit natin ang target, amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. So, hindi tayo magpapakatagal mga kapatid, dahil lahat tayo pumayo at magpapakalunod tayo sa awitan, amen? At mga oras pa, at gagawin natin ang tithes and offering. Meron akong bagong operator dyan. Praise God. Sana meron ng successor dyan, brother. Amen? Meron ng successor. Saan ba kinuha? Sige. Awitin mo, i-type mo yung what a day that will be, amen? Takes me by
Salamat, Lord, sa iyong protection, gabay, Panginoon, sa loob ng sarili. Lord, narito ang aming pag-ibig sa iyo, Lord, ang aming mga tithes and offering. Lakungan ng iyong pagpala sa bawat isa. Ginaway ko, Lord, bendisyonan, magamit sa iyong gawain, Panginoon, at hallelujah, pagpalain mo, Panginoon, ang mga walang kekayaan, Lord. Ngunit meron silang desire na makapagbigay sa iyong gawain, Lord. Ganoon din, Panginoon, ang mga nakapagbigay, pagpalain mo kami parehas, Lord, walang sukat. Itulak, Lord, pagpalain mo, hallelujah. Hallelujah. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyayari sa lahat. Kakatiwala namin, Lord, sa iyo ang aming buhay at kalakasan. Maging aming mga hanap buhay, Lord, sa gitna ng pandemya. Ingatan mo ang bawat isa. At mapa sa iyo ang kapurihan at salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Pagkakita natin yung ikot and leaves. Amen. At magkamayan tayo.